Hanap buhay muna. At ako po, wala na ho talaga sa balak. Wala na akong balak mag YouTube, social media. Dangan nga lang at gusto kong mangumusta. Kaya yon, nangungumusta lang po ako. Wala na akong balak mag YouTube, social media. Wala na akong balak mag YouTube, social media. Kami naman ay sa mga hanap buhay. Hanap buhay muna. At ako po, wala na ako talaga sa balak. Wala na akong balak mag YouTube, social media. Dangan nga lang at gusto kong mangumusta. Kaya yon, nangungumusta lang po ako. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isa na namang kabulastugan ni Norman Mangusin, mga kahombre ko, through the Norman Mangusin Show. Nyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. Aba, mga kahombre ko, meron hong bago sa ating side chick, mga kahombre ko, na ang pangalan ay Mr. Alex Fabella, mga kahombre ko. Nagulat ako, no? Nakita ko lang to sa internet and I saw na mukhang talagang chick boy ho ata ang ating kontrabida, side chick na si Alex Fabella. Dito ho, nagulat ako na shinout out niya ang Mga galos ng MSC, pare shout out sa mga galos ng Marso. Oh, shout out sa inyo lahat. Mga galos ng Marso. Kita-kita tayo. hindi ho ba ang ibig sabihin ng Marso ay Marinduque State University? Oh my God! Ulitin niya natin, mga kahombre ko. Mga galos ng MSC, pare shout out sa mga galos ng Marso. Shout out sa mga galos ng Marso. Oh, shout out sa inyo lahat. Mga galos ng Marso. Mga galos ng Marso. It is very shocking, mga kahombre ko, lalo na at may mga nagsisilabasan na mga kabulastugan, di umano, ni Alex Fabella sa internet, mga kahombre ko. Sabi nga yan, ni Fuji News. In fact, ang tawag nga ng mga tao kay Alex Fabella ay Skywalker. Anyway, mga kahombre ko, Mga galos ng Marso. Mga galos ng Marso. ang tanong, bakit mga girls lang ng Marsu or Marinduque State University ang binati mo? Talagang in-special mention. Alam na to Ang galing Alex, the Skywalker is back! Anyway, mga kahombre ko, dito naman, no, medyo kinabahan ako dito. Oh, kita ninyo, may nag-apply sa akin dito. Ito na ang matapos sa inyo. Buhat ngayon, kaya mag-ingat-ingat kayo sa akin, sa kabubuli niyo sa akin. Ito ay in-import ko galing sa ibang bansa dahil matindi ang gira sa Iraq at sa Iran, Israel. Gitnang silangan, umorder na ako ng tao doon na pinakatakutan. Oh, kaya? Kaya sir. Kaya, sigurado. Kaya po, pag sir. inutusan ko, kakasa. Kakasa sir. Yan ang gusto ko sa iyo. Kaya mag-ingat-ingat kayo yung mga nambubuli sa amin. At ako ay nagkumuha na ako ng missionary. In-order ko pa ito galing sa ibang bansa. Pero marunong mag-Tagalog. Kaya humanda kayo. At dito ho, mga kahombre ko, nagpakita si Alex ng motibo kung saan mukhang maka-question na din siya ngayon kasi parang sinasabi niya na siya ay nagbabayad or kaya niyang magbayad ng mersenaryo upang ipatugis ang kanyang mga haters, mga kahombre ko. Ay sinabi niya pa na galing daw sa ibang bansa. Kaya mag-ingat-ingat kayo yung mga nambubuli sa amin. At ako ay nagkumuha na ako ng missionary. In-order ko pa ito galing sa ibang bansa. Pero marunong mag-Tagalog. Kaya humanda kayo. So, ano to? Act of terrorism to, mga kahombre ko, Kasi once na ikaw ay nagdala ng tao mula sa ibang bansa at binayaran mo,
yun na ho ang labas niyan. Act of terrorism na yan, mga kahombre ko. Kasi totally nagpapunta ka ng tao dito upang manggulo. At lalong-lalo na, wala ring identity yan dito sa Pilipinas. So madali ang makakalipad pabalik, kawawa naman ng Pilipino. Kung ganyan lang din naman, Alex, ang utak ng isang negosyante, literal na nakakasuka ka. Tama? Oh, kaya? Kaya, sir. Kaya, sigurado? Kaya po, Pag sir. inutusan ko, kakasa? Kakasa, sir. Yan lang gusto ko sa iyo. Kaya mag-ingat-ingat kayo yung mga nambubuli sa amin. At ako ay nagkumuha na po ng missionary. In-order ko pa ito galing sa ibang bansa. Pero marunong mag-Tagalog. Kaya humanda kayo. Alam naman natin lahat na biro lang ito, no? Pero sa status ni Alex at sa edad ni Alex, mga kahombre ko, para magbiro ka ng ganito, hindi ho siya pwede. Alam naman natin na may mga kaso rin, mga kahombre ko, na kapag kunwaring nagbiro ka na kunwaring merong bomba, di ba? Kunwaring nagprank ka na ikaw ay terorista, di ba? Usually, mga kahombre ko, pwede ka talaga makulong. Di ba? Lalo na sa Amerika and dito rin sa ating bansa. So even yung mga ganyang klase ng joke or itong ganitong klase ng joke, maaari mo yung pagbayaran, Alex. Sayang talaga tong tao na to, mga kahombre ko, kasi talagang negosyante siya. So, man, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo to ginagawa lahat, di ba? Sinasayang lang nitong tao na to yung na-build niya na fortune sa buhay niya, mga kahombre ko. Anyway, kaya kung sino man ho, yung mga pugenius na yan kuno, ay mag-ingat-ingat ho kayo kasi seryoso ho si Alex Mabella sa mga banta niya. May pinost si Pugenius na convo ni Alex Mabella kung saan makikitang nilalandi nito ang isang babae, mga kahombre ko. Basahin natin ang alamat ni Alex, mga kahombre ko. Yan ho. Heart. Yun! Baka pwede mag-apply ng cashiers. Ayun! Tara. Awayin ka ng jowa mo pag ginawa mo yan. Eto na, ha? Hindi naman po siguro, sir. Bagay, taga saan ka po? Ganun po ba? Yes po! Kayo po ata yung na-KMJS. Ikaw nga ba talaga yung Alex Mabella? Video call kita, legit check lang. If you don't mind lang po. Yan! Oo naman. Bakit po pala, ma'am? Duda ka ba? Di naman po. O siya, sir. It's getting late na rin po. Ayaw mo ako maging cashier eh. Yan. Pakinggan pa natin. Co-owner. Ayaw mo pa ba? Nako! Nag-kick in na ho! Ang dugo ng Skywalker in him, mga kahombre ko. At yan na. Malanormanesque na move to, mga kahombre ko. Nagpakita agad ng Rolex. Naman, sir, sobra na yan. Magagalit ang misis mo po. Yan, ma'am. Rolex Gold President na suot ko madalas. Kaya ako po ito. Wala po akong asawa, ma'am. Actually, mga kahombre ko, I would believe this guy na wala siyang asawa. Kasi, alam niyo, nagagawa niya ang lahat ng ito, sa tingin ko, wala naman talaga itong asawa. No? Akala ko may asawa po kayo. Ako may BF po ako, kaso walang pangarap sa buhay. Natatawa ako sa netizen, ma'am. Sinama ko din sa atin si FLM para lang sa promotion ng Marinduque. At nang malaman ko talaga, buhay niya. Binasya ko ng todo, akala ata ng mga tao na kunyari ay may concern sila sa akin, mabubudol ako. Kung mabubudol man, kumbaga, siguro yan yung ibig niya sabihin. Ang ibig niya sabihin dito, mga kahombre ko, mabubudol nga ba talaga siya ng isang mambubudol? Well, sa tingin ko, mga kahombre ko, nabudol na ho siya ni FLM o ni Norman Mangusid, mga kahombre ko. At saka ito, Alex, no, question. Sa tingin mo ba talaga mapopromote mo ang Marinduque through Norman Mangusid? Okay ka lang. Ano naman mapopromote mo sa Marinduque? Kung ang promoter mo ay si Norman Mangusid, malamang wala ka mapopromote dyan. Batukan ka pa ng mga Marinduqueño. Puro kasinungalingan din na nung sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Ito pa, mga kahombre ko, no? Alam nyo kasi, Marinduque is a big state or syudad, mga kahombre ko. Malaki ho yan city. So, sa totoo lang, mga kahombre ko, hindi naman ho sa lahat ng barangay, no, ay tatanggapin, no, si Norman. Kasi kadalasan, siguro, mas mataas ang porsyento ng mga tao rin sa Marinduque na nakakapanood ng mga nangyari sa social media. And tandaan nyo na national TV rin yan. So, ang hirap po, no, na isipin na bad publicity
is still publicity. Hindi na po kasi ganun ngayon, mga ka-homer ko. Parati nyo yan tatandaan, ha? Tuloy tayo! Bakit kasi nag-BF ka ng ganyan po? Naku, ingat po kayo dyan, sir. How old are you naman? Yan! Walang dapat pag-ingatan po. Nahook? Sige na. Nahack FB ko. 5K lang dati follower ko. Nang medyo dumikit ako, naging 33K isang araw lang. Tapos nahook naman. So, dito mga ka-homer ko, makikita natin na talagang, kumbaga, big deal sa kanya, no? Na from 5,000 followers, naging 33,000 followers siya in a day. So, para sa kanya nga talaga, mga ka-homer ko, good publicity pa rin. At least dumami yung followers niya. Kumbaga, in short, dito, Norman Mangusin, sigurado nanonood ka sa akin, lumalabas na ginagamit ka lang ni Alex. Ginagamit lang ni Alex yung fame mo. Kawawa ka naman, Norman. And then afterwards, pag medyo sunog ka na, pagka pigang-piga ka na, iwan ka na niya. 'Di ba? Ganyan talaga, Norman. Ganyan talagang buhay, 'di ba? Sanay ka na dyan, 'di ba? Kaya nga minsan-minsan mo na lang makasama si Casper eh. Si Casper at saka si Edison may nilakad. May inutos ako. Kasi takot na takot kang masapawan ni Casper ng fame, di ba? Which yun ang nagawa at nangyari kay The Kings, kila Macmac Pablo, etc. di ba? Na dati mo lang mga tauhan, ngayon sikat na. Anyway, let's move forward. Alam ko yan! Una pa lang, di ko naman mararating kung ganun lang kahina ang isipan ko. Sa bagay. Tama naman mga ka-homer ko. I believe in him. Ang sabi ng babae, mga ka-homer ko, ginagamit ko po yung sa BF ko Di naman po kami kasal, seloso Ganun ba? Pag lumuwas ka, mag-meet tayo if okay lang sa'yo. Ba? Maria Ofelia Reyes Santos po talagang full name ko. Sige po sir, I'll message you po agad-agad. Sige, baka mahuli ka ng BF mo. Mahal mo ata yan. Yan! Pagka ganyan ng mga banatan, mga ka-homer ko, ibig sabihin, oy, alam mo yan, dapat tayo. He hasn't come home yet po But anyways, thanks for the time. And just want to let you know, mukha kayo talagang lalaking lalaki. Yan. Nauto pa mga ka-homer ko. Yung aura po ninyo makisig. And the way you smile, parang ang bait nyo po. Have a great night po. Thank you ha. Ingat, ang daming sakit ngayon. Baka may nakakadate na yan na kung sino. Uso ang sakit ngayon po. Tapos mga ka-homer ko, syempre, alam nyo na, kailangan ulit mag-flex. Para syempre makuha mo talaga yung babae. Ganyan talaga, di ba? Galawang Norman Mangusin yan, mga ka-homer ko. Ayan sinama ko kasi si FLM sa farm ko kahapon. Ayan pinakita niya yung kanyang Challenger, yung kanyang Jeep Wrangler, yung kanyang bahay, yung kanyang malaking farm. Nako, syempre, mga ka-homer ko, kahit naman ata sinong desperadang babae, talagang papatol dito kasi may pera talaga, mga ka-homer ko. Tindi talagang iba mentalidad. Dekalibre talaga, mga ka-homer ko. Ati Skywalker. Di ba? Alex, the Skywalker. Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba, hombre. Naku naman, sir. Hindi ako ganong klase ng babae. I was just kidding when I told you na I was looking for a job. Humanga lang ako sa itsura mo kasi matikas ka. Ayan! Second BF ko lang po ito. And yung first ko, wala nangyari sa amin because we were too young that time. Huwag naman po ninyo akong pag-isipan na masamang babae dahil hindi po ako ganon. Thanks po sa time. Di ko naiisip na masama kang babae. Natural, live-in kayo. May namamagitan sa inyo. Nasa inuman always. Alam mo, nagagawa niyan sa labas. Siguro, di mo alam ang nagagawa niyan sa labas. Anyway, pasensya na po paalala lang naman. Ngayon ko lang nakita itong video message ninyo. Ayaw kasi mag-play dati. Naku, baka mamaya po i-post na naman nung tao na yan at sabihin sa kanya yung farm nyo. Okay lang yon. Pwede naman na content lang. Lahat naman ng yabang po ay content lang yan. Pang-asar ba para dumami ang viewers? Ayun! So, lumabas na ho! Para sa mga taga Marinduque. Yan pinost yan. Ipo Genius. Mga ka-homer ko, nagbabasa lang tayo. Para sa mga taga Marinduque dyan. Di umano, ayan pala
ang ibig sabihin ni Alex. So, kahit pekein, okay lang yan. Kasi content lang yan. Ayan, galing sa kanya. So, in short, lahat na nakikita nyo kay Alex, okay, Norman, okay lang yan. Kasi content lang yan. Oh, di ba? Kaso lang kasi, Alex, hindi lahat ng influencer ay ganyan. Alam mo, Alex, meron ako sasabihin sa'yo. Payong influencer lang, no? Sa panahon ngayon, 2025, 2026, and so on and so forth, hindi na uubra yan. Yung mga fake it till you make it, matagal na yan. Mga 2015, 2014 pa yan. Noong mga panahon yan nila Andrew Tate, etc., etc. Hindi na yan uubra ngayon, for your information. Hindi na uubra yung fake it till you make it. Ngayon, ang mas kinikilala ng mga tao ay yung mga influencers na totoo. Etong mga ganito, wala na to. Hindi ito dadaplis, kumbaga. Kasi isang malaking kalokohan na lang to, Mr. Alex. Lalong-lalo na kapag ang niyayabang mo hindi totoo. At napatunayan yan ng mga netizen, pati ikaw, damay. Your credibility is very important sa panahon ngayon. So, ngayon pa lang, sa sinabi ni Alex na ito, lahat ng pinaggagawa niya ay sunog na. So, yung mga pagbibigay nyo ng pera sa school, Tiga-lawa, mga bata. O yan. syempre, yung sa mga teacher, mamaya na. Ay, thank you. mamaya absent kayo ng absent mo. Tiga-lawa sa'yo. Pagbibigay nyo ng sobre sa mga estudyante, ano pala yon? Content lang pala yon. Yung mga picture mo na namimigay ka sa pulis, sa guro, sa iba't ibang mga tao ng pera na nakaposing ka, lahat pala yan, content lang. Para lang mapabango ang pangalan mo na. Alex, huling-huli kayo dito. Kay Norman kasi, expected yan. Pero sa'yo, na-disappoint ako, mga ka-hombre ko. Na-disappoint ako. Sa bagay, Sir Alex, alam naman nila yung lifestyle mo versus lifestyle niya. I don't know, lahat ata ng mga kasama namin sa work, asar na asar sa tao na yon. Dito, mga ka-hombre ko, napakatindi ho. Nangangamusta lagi tuwing umaga. Yes, alam ko, kamusta ka na? Good morning. Ay, yan ang mga banat na mga legendary Skywalker. Hi din po, sir, ang aga niyong gumising. I'm well naman po and my shift is almost done. You have a great day. Sa tingin ko, mga kahombre ko, itong tao na ito, itong nang-prank o nang-loko sa kanya, nasa ibang bansa, mga kahombre ko. Kasi si 3:55 PM po lumalabas yung good morning pa lang sa kanila. So sa tingin ko, mga kahombre ko, ito ay nasa ibang bansa. Literal na nadali niya si Alex. Yes, I do. Thank you ha. Nasaan ka na? O yan ah. Manginginom talaga siya ngayon, sir. Okay? Bakit nag-BBF ka ng ganyan? Anyway, ipagdasal mong ilapit mo sa Diyos po. Oh my God! That's a good question, sir. I'm always asking myself over and over again. Kausapin mo. Pag ayaw niya magbago, iwasan mo kasi ilulubog ka niyan. Bakit Lee ang surname mo? Basta, sir! Ingat po kayo sa kanya. Mukha po kasing sinungaling Tsaka di naman po kasi talaga mayaman yung tao na yan Baka po ikapahamak nyo po. Ingat po kayo lagi and I'll message or call you po pag napasyal ako dyan sa atin. Mga kahombre ko, makikita natin dito. Alam nyo, kung ako, kunwari, kung ako yung makaka-message ng tao na ito, halata ko na ito ay may something. Alam mo yun? Kasi dito pala, sa mga mensahe niya pa lang na paulit-ulit na parang layuan mo na si Norman, ganito si Norman, ganyan si Norman. Parang may something na mga kahombre ko na hindi okay. Gets nyo na, teka, bakit ito lagi pinupunti na si Norman? Gusto kitang makilala. Napahalata ho na napaka-inosente ni Alex Mabel pagdating sa ganito kasi talagang nadali siya till the end, ha? Anyway, sige, if okay ka na, meet tayo dyan na makapag-coffee naman or i-treat po kita. Game, sir, ayusin ko muna sarili ko dito because I'm having nervous breakdown na ata sa sobrang stress. I'll give you my personal number one of these days. Have a good early morning po sa inyo! Sa bisita nyo, huwag kayo masyado lalapit sa kanya. Baka mahawaan siya ng kakisigan ninyo. Sige, pasa mo number mo ha. May pasok ka ba now? Hi, good evening. Ayun! Makikita natin dito mga kahombre ko na yung good evening ay 8:30 AM pa lang sa tao na ito. So yes, nasa ibang bansa ho talaga to. Confirmed. Anyway, I know po
Kaya nga niya ginagawa yan. Kasi bad or good publicity, o yan, di ba? Is still publicity. Lalo na sa nature ng pinagkakakitaan niya. I know, smart po kayo. And I hope wag niyong ipapadrag yung name niyo sa kalokohan niya. So ito mga ka-hombre ko, ewan ko kung ano itong mga pictures and videos na to. I think Alex Fabella is flexing again. So yan, makikita natin na napakarami. So dito mga ka-hombre ko, napagtanto, kaya pala pinopost ni Fujinius na itong Boyong the Explorer ay kay Alex Fabella. At ito ho yung patunay, mga kahombre ko. So, follow mo ko ma'am sa page ko. So, page niya pala talaga yung Boyong the Explorer. So, hindi kayo bagay magkatabi niyan, Sir Alex. Di pwede magtabi yung demonyo at anghel. Wow! Tayo na mo! Bayaan mo yan! At may gagawin po ako dyan para magbago. Ayun pala. Ay, opo naman, sir. Done na po, Sir Alex. So, ayan na. Eto na. Kamusta na, Sir Alex? I was trying to video call you po. Okay lang. Mamaya, sir, nasa bus na kasi ako. Kanina, nasa bahay lang. Papasok na kasi ako sa work. Nasaan po kayo ngayon? Sa Manila? If andito po kayo sa Manila, mag-inuman kami ngayon ng mga friends ko. Invite ko po kayo. Lucena po. Okay? Nasa Lucena daw siya. May anak po ako. Maayos na po ang buhay nila. Asan po kayo now? Wow! Good to hear. At responsabling dad pala kayo. Dumidiskarte, sir, sa tabi-tabi lang. Bata pa naman kayo, I think pwede siguro kayong magkaanak. Oo naman, pwede pa. Anong diskarte yan po? Ilang rounds? Yan na! Nag-activate na ho! O mag-activate na! Ang malupit na katarantaduhan dito ni Alex, mga kahobre ko. Eto na! 2 rounds! Oh my God! Pero matagal yun! Ako po! Kampastos! Nye! Dalawa lang, sir. Bakit ganun? Mukhang di lang to ang kaya mo. Ayan! Baka 3 minutes lang, sir, ha? Mabibitin ang partner mo nun. Just in case tayo, sir. Mga ilang minutes kaya. Ayan! Ayan! At 3... Mga 1 hour, Grabe, mga kahombre ko. Antindi ho nito. Nako. Ikaw kaya magpakapa ng titi sa bakla. Putang inan to, bakit yung mga ibang tao pa dinadamay mo? Naghiwalay na po kami last week. Nako, naghiwalay na daw sila ng BF niya. Pwede naman, sir. Sometime in May po, medyo okay na yung schedule ko. Sige, magkita tayo. Huwag ka na mag-sir sa akin. Gamitin mo na ang tunay na name mo. Kamusta ka na? Good morning. Musta ka na? Oy, grabe naman to. Hindi na siya masyado dire-reply. Mga hombre ko, ha? Eto na. Gusto ko naman, sabi po ni Alex. Gusto ko naman, simpleng babae lang. Pambahay. Kasi maiksi lang ang buhay, yung makakasama. Oy, grabe! Simple lang din naman po ako. Medyo wild nga lang pag tipsy na. What tipsy? Naku, napaka-inosente talaga ni Boss Alex, mga kahombre ko. Lasing. Prangkahan lang, sir. Di mo ba hinahanap yung ex? Yung totoo, 1 hour bago ka labasan o biro lang yun? Grabe po kasi yung 1 hour eh. Parang di makatotohanan. Na-trigger na naman! Dapat di ka nainom po. Kasi sa totoo lang, pag nainom, iba na ang galaw po. Oo, kaya naman po talaga. Oh my God! Alex the Skywalker is activated! 1 hour! Grabe, tindi mga kahombre ko. 1 oras na jugjugan. Anyway, good evening, ma'am. Hello po, sir. Ask ko lang, wala ka ba talagang asawa or maybe side chick? Wala po, ma'am. 7 years na po nakatutok ako sa business. Ano ba yan, Sir Alex? Kaya mo bang tiisin yung ganon? Yung you know na yon, di ba? Yung 7 years walang... Meron naman minsan. Kaya nalilibang po ako sa business ko. Madalas po kasi out of the country. Okay. Nga po pala! Pagka mga ganito, delikado na to. Pag hindi pera, may aaminin talaga, mga kahombre ko, ha? May ipagtatapat sana ako sa inyo at may ipapakita sa inyo and I'm sure maiintindihan ninyo ako dahil alam ko at nakikita ko na religious at madasalin kayong tao. Nakikita ko sa pananalita nyo yung sincerity. Okay lang po ba na ipagtapat ko sa inyo yung buo kong pagkatao? Sana matanggap ninyo ako. Oh my God! Ano ho ito? Good AM! Ano pala yon? Huwag mo nang erase kasi naka-recover naman dito ang chat na ine-erase. Naunawaan kita at sana magustuhan mo, ipapayo ko sa'yo. Ano pala yun? Bakla ka ba or may sakit or else? Grabe! May kaunting tumama po sa mga sinasabi nyo. Ipagtatapat ko po sa inyo
na dati akong lalaki. Ayun! Dahil ako, wala na mga kahombre ko. Nagpa-transplant lang po ako ng kasarian, kaya ako naging babae. Actually, dati ko po naging customer si Mr. Apple. Ay na mo! Dati ko po naging customer si FLM. Yun po yung time na may lawit pa ako at imbis na siya yung tumira sa akin, ako po yung tumira sa kanyang, bla bla, tsaka yung ko, lumabas sa kanyang ilong. Ganun po kalaki at kahaba yung edits ko dati. Pero po ngayon, wala na, pinaputol ko na. Ngayon, nasa inyo po ang desisyon. Kung tanggap po ninyo ako, total ngayon wala na yung lawit ko. Pinalitan na ng matres. Total po, let's say siguro, kaya nyo naman at pwede po ninyo ito kainin. Oras-oras at minu-minuto. Uy, grabe, ang tindi nito. Mga kahombre ko, ha? Enjoy! And I think break na tayo ngayon. Hanggang sa muli, Mr. Doding Daga. Uy, hater pala siya. Mukha kayong dagang kosta sa tenga po ninyo. And lastly, wag na wag mong babanggitin yung pangalan ng Panginoon dahil hindi bagay. Halatang isa ka lang mapagpanggap pero ang totoo niyan, isa ka lang ambisyosong palaka. Mahiya ka sa mga anak mo, ang hilig mo pala sa mga pawon. Nagmamahal, Casper and Friends. Nako, ayun lang. Alam mo kasi, Alex, yan si Casper, delikado talaga yan si Casper kasi for sure, gusto niya na humiwalay na ikaw o yung kanyang bossing sa'yo kasi ikaw na yung kumukuha ng spot niya. So, Casper is doing everything para tarantaduhin kayo at mag-break na kayo ni Norman. Naniniwala ako na si Casper to mga kahombre ko. Kasi tandaan nyo, di ba? May pinakita ko back in the day na, kumbaga, nilalapitan ako ni Casper para i-message ako. Imine-message ako ni Casper mga kahombre ko, di ba? Pero hindi ko siya pinapansin. So, halata na gusto niya talaga, no, na ilaglag na si Norman. Pero in this case, dahil hindi ko na rin siya kinausap, mga kahombre ko, ngayon, gusto niya na lang na mapadikit siya kay Norman at ito pong si Alex, gusto niya na matanggal sa buhay ni Norman. Kasi simula nung dumating si Alex sa buhay ni Norman, hindi na ho nagkaroon ng katahimikan ang love team nila ni Norman. So, yan ang totoo dyan. Ha ha ha! Di po, ano na yan? Anyway, nauunawaan po kita. Di po ako napatol sa ganyan. Nahanap po kasi kami na mapag-aaral na mga naligaw na landas. Anyway, salamat po sa biglang ibang isip mo po. Iginagalang po kita. Sa presinto ka magpaliwanag, nakaka 1 hour ka nga, sabi mo, di ba? Bakit sa presinto naman? Anong laking galit mo sa buhay at kay FLM? Si FLM, sumama ako para malaman ko ang buhay niya kaso di ako makapenetrate kasi ang social media nag-alsa na. Sige po, salamat sa oras mo pero binigyan po kita ng time kahit anong busy ko. God bless po. So dito mga kahombre ko, makikita naman natin na hindi naman kasing aggressive ni Norman Mangusin ito si Alex. Sadyang Skywalker lang talaga to mga kahombre ko. Pero alam niyo yun, mapapansin mo natin na si Alex ay malayo no sa nakaugali ang ugali ni Norman Mangusin mga kahombre ko. So yun mga kahombre ko, bilang isang dating OFW, sobrang hirap no ng sitwasyon na ubos na nga ang oras mo sa pagtatrabaho. Tapos, ito pa yung pinakamatindi dyan. Nauubusan ka pa ng oras para humanap ng pagpapadalahan mo ng pera. So, buti na lang talaga, nandyan na si TapTap Send, secured na, nasa cellphone mo lang, and in an instant, matatanggap agad na mahal mo sa buhay ang iyong ipinapadala at ipapadalang pera sa napakababang halaga. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan.
So dito mga kahombre ko, ibang pahina na naman. Merong sinabi si Gusgusin na Ito ha. Ito, walang biro ito. Si Rosmar Tan Pamulaklakin ay maging mabuting bata sa akin. Oh, mabuti yan. Actually, ninong ako sa anak niya. Pasensya na, Rosmar ha. Ninong ako sa anak niya. Yes, sa akin na invitation. aba dito mga kahombre ko, ang aking kaibigan na si Rosmar, nabigyan ng tsansa ng isang Norman Mangusin na maging kaibigan. Aba mga kahombre ko, so si Rosmar pa ho ang swerte in this case, di ba? Kasi binigyan siya ng konting lakas o mahika ni Norman Mangusin upang maging isang bilyonaryo o magkaroon ng isang kaibigan na dekalibre, di ba? Magsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba, hombre. Pero logically speaking, mga kahombre ko, kung iisipin nyo lang naman, kung iisipin nyo lang, si Rosmar, mga kahombre ko, ay different type of animal yan. Kasi literal ho, mga kahombre ko, na mayaman talaga si Rosmar. Dito, pinapalabas ni Norman na parang mas mayaman pa siya kay Rosmar. Talaga kakaiba ho ito, mga kahombre ko. Ba't nung nakita ko siya na nandun kay Diwata, nagbigay ng 1 million at nagbigay ng bahay at kung ano-ano, hindi ako pumatin sa binyag ng anak niya. Pasensya na. Hindi sa totoo lang, ako'y ninong sa anak ni Rosmar Tan Pamulaklakin. May 14 ho yun, alas 6 ng hapon sa Tagaytay. Pero nung naisip ko lang, sabi ko, wala akong ano kay Ros kasi mabait na bata yan eh. Hindi tumalikod sa akin yan ni minsan. Hindi siya tumalikod sa akin, kumbaga sumikat siya, kinilala niya ako. Pero kasi ako yung taong may prinsipyo. Kumbaga, tinawag niya ako para baka daw gusto kong mag-ano kay Diwata. Katulad nung una sinabi ko, mayaman na yan. Ang pakainin natin yung mga walang makain, yung mahihirap. So, yun yung sinasabi ko, na nakapagsalita kasi ako dun sa mga vlogger na bakit kailangan si Diwata? Bakit hindi kayo sa mahihirap dahil walang views? Kaya hindi ako umatendo sa binyag ng anak niya. Hindi ko tinalikuran yung bata. Ang tinalikuran ko lang is yung klase ng mentality na meron sila. Yes. So, yun ho yun. Wala akong personal grudge sa kanila. But, ayoko lang ng mentality na meron sila. At saka hindi ko, alam nyo, hindi ko kailangang isasabihin makikisaw-saw sa kanila. I have my own, meron ako sariling supporters. At nakilala ko, hindi dahil sa pagtitiktok, hindi ako nakilala sa pagtitinda ng pares o sa paglalabas ng singit. Nakilala ako sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. The only man who is stand against all odds. Para doon sa mga nagbigay sa iyo ng kotse ng 1 milyon ng bahay, hindi worth it, di ba? Sumikat ba kayo? Wala rin. Hindi na rin kayo pinag-usapan. Kumari ko pa naman yung nagbigay dyan, si Rosmar. Mare, may pagkakataon ka pa, bawiin mo yung binigay mo. Real talk yan. Mali naman yung naisip mo dito, Norman. Kasi eto si Rosmar, kilala ko ito. At tumutulong din ito sa iba't ibang mga tao na minsan walang video, minsan merong video. Hindi naman dahil sa hype or whatsoever. Pero alam mo yon, ganun lang talaga. Bilang isang influencer si Rosmar, tulad mo, di ba? Tulad ko, malamang minsan sinakyan niya rin si Diwata. Kasi nung panahon na yon, siya yung hype. Buksan mo na! Ayan, so... Meron ka! Hindi mo nagkamali! Grabe, naiyak na! Pero 1 million pesos! Ang total po halos ng mga sponsor natin kay Diwata at Cash, lahat-lahat, nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Alam nyo kasi, mga kahombre ko, o alam mo ba, Norman, na bilang isang influencer, mahalaga na napapatunog mo kahit paminsan-minsan lang ang pangalan mo sa social media.
In this case, wala naman din siguro masama kasi tumulong naman si Rosmar. Alam niyo yan, nagbigay ng parang caravan, di ba? Nagbigay ng kung ano-ano kay Diwata. So, naisip niya siguro na hindi naman di siguro masama ito para sa branding niya. Kasi kahit saan mo tingnan, di ba? Pagtulong pa rin yon. Di ba, Norman? Iba naman yung mentalidad mo. Sinasabi mo, yung 1 milyon, dapat ibigay mo na lang sa akin. Para ako yung tutulong. Malamang, di ba? 200K ang ibibigay mo sa tao, yung 800K sa'yo, di ba? Ayun nga, sinabi ng sekretary mo na si Yamatan. At saka isa pa, Yama, may question pala ako sa'yo, sorry. Sige lang. Totoo ba na, kasi unclear din sa akin, ang dami ko na pinag-i-interview, pero unclear, medyo nasa 80-20. Pero ikaw makakapagpa 100 dito sa tingin ko if totoo to. Totoo ba na kunwari nagbigay ako ng 1 milyon bilang donasyon nga sa ginagawa nga na humanitarian, tama? Nyo, back in the day. Totoo ba na let's say kung 1 milyon, example lang naman, no? Hindi ko alam yung totoong number. 1 milyon, let's say 200,000 lang ba talaga na gagastos? Tapos yung 800 napasok sa bulsa. Is that correct or hindi? Oo, totoo yung ganun. Okay. Well, 100% totoo yung- na. So, ayun. Okay. Oo, Yes. totoo yung ganun. Okay. Yung ganun setup nila, pero hindi ko naman alam kung saan napupunta kasi marami siyang mga ibang tinutulungan pa, marami siyang mga gastusin. Dahil hindi naman nila ako sinasama pagdating sa pera, sila lang nila Tatay Dong Batalan tsaka nila Alaysa eh. Lalo na kapag kami mga padala yung mga OFW. Napakaganda ng sagot mo, Yama. Maraming salamat. 100% na ako ngayon. So, yun kasi ang gusto mo. Naniniwala ako dyan. Wala, hindi ka napagbigyan, di nagtampo ka na lang, bahala na kayo sa buhay nyo, di ba? Ganun lang naman yun, mga kahombre ko. At saka mga kahombre ko, kung totoo nga ba, no, ang sinasabi ng tao na ito na sinasabi daw ni Rosmar na ipinupush daw siya na, oy, magbigay ka, please, ganito, ganyan. So what? Di ba? Kung hindi ka magbigay at kung ayaw mo, edi wag ka magbigay, pero pumunta ka pa rin, di ba? Sa event na yon, di ba? Kasi binyag nga daw yun eh. So, alam niyo yun. Lumalabas na hindi ka rin okay talaga. May something else na kinasama ng loob mo kay Rosmar. At pera yun. Kaya hindi ako umatendo sa binyag ng anak niya. Hindi ko tinalikuran yung bata. Ang tinalikuran ko lang is yung klase ng mentality na meron sila. Anyway, Boss, may warrant ka po. Huwag pa huhuli ng buhay. Idol kasi namin dito. Ganon? Pag mayroon, susuko na ako diretso. O naman. Huwag natin pahirapan yung mga kapulisan. Suko na agad. Hindi naman tayo katulad ng iba dyan, nagtatago eh. Di ba? Tayo, suko agad. Hindi naman tayo katulad ng iba dyan, nagtatago eh. Hindi naman tayo katulad ng iba dyan, nagtatago eh. Naku! Sino kaya yung iba dyan na nagtatago? And at the same time, mga kahobre ko, ang nangyari dito, siya yung nagtatago. At siya yung patalon-talon ng posisyon. Kung makikita nyo, ay palipat-lipat ho ako ng bahay. Dahil sa ginawa nila sa akin. So, makikita ho natin dito na talagang lahat ho na sinasabi ni Norman Mangusin ay bumabalik sa kanya. Unggoy yan! Pero totoo naman to, in fairness, mga kahombre ko, imagine niyo pati nga yung abogado niya, wala namang ibang nasabi kundi pasukuin, sumuko na lang siya. Tapos, ano naman to si Norman, mga kahombre ko? Kumbaga sa MMA, talagang mabilis naman tong mag-tap out. Pero syempre, maano lang talaga, di ba? Parang palos lang talaga. Parang hito, no? Madulas. Pero in the end, nabubuking din ang mga kaob-oban niya sa huli. So, in the end, nadadali pa rin si Norman. Hirit pa ni Gusgusin. Sabi ni Mark Lawrence Feliciano, nanonood na naman si Food Poison, boss, FLM. Lagi kang minamatyagan. Pampost niya, wala kasi siyang maipost. Ay, dyan na kumukuha ng kakainin niya yan. Ay, hindi. Abogado yan, si Food Genius. Yung nanay niya, hindi abogado. Siya abogado yan. Yun.
Yeah, lahi nila na yan. Ano yan eh? Basta, secret. Nako, Norman! Alam mo kung ako sa'yo, ha? Yang sinasabi mo na abogado, kung ako sa'yo, Norman, ibunyag mo na yan. Dapat ibubunyag mo na yan kung totoong matapang ka, di ba? Sabi mo, dekalibre. Bakit naduduwag ka, di ba? Grabe namang kaduwagan mo. Babae na nga lang yan, hindi mo pa maibunyag. Ibunyag mo na para masubukan mo. Di ba? Yan ang gusto ko sabihin sa'yo, Norman. Alam ko na marami na masyadong umiikot sa utak mo. Yung tipong, paano niya to naging abogado? Ganto na ba nila ako katagal tinatrabaho? Ang tagal na nun Bakit sa akin pa rin nakafocus ang mga to? Ano ba talagang plano ng mga ito sa akin? Ako! Meron kasi kaming sikreto, mga kahombre ko, na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo hanggat hindi lumalabas sa bibig ni Norman. Pero sa mga nanonood sa akin, even before, siguro kung mapagtatagpi-tagbi nyo, lalabas at lalabas. Pero sa ngayon, kami ni Norman ay tahimik muna. Abogado yan, si Food Genius. Yung nanay niya, hindi abogado. Siya abogado yan. Yun. Yeah, lahi nila na yan. Ano yan eh? Basta, secret. Basta, secret. Basta, secret. Boss, kilala mo pala si Food Poison. Yun ang sabi. Yun ang sabi ng sabi ng institution. Paano ngayon nasabi na institusyon? Ang sinasabi nito, mga kahombre ko, kakaiba talaga ang utak ni Norman. Utak de kalibre, mga kahombre ko, ha? Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba, hombre. Shoutout sa'yo, Shinnam29. Mabuhay ka. From United States of America. Nagbigay siya ng Nagbigay siya ng $5. Thank you. Hoy, hindi kita binudol Hindi ako nangihingi Ikaw nagpalipad baka ikaso na naman sa akin yan. At 80 million daw ang binudol ko. Norman! Hindi ako ang nagsabi na 80 million ang nabudol mo. Di ba? Iba ang taong nagsabi niyan at OFW ang nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan ay ang dati mong vlogger na kilalang kilala ka at kilalang kilala mo na si The Kings. Yung gusto magpadala ng personal, huwag nyo nang ipalipad. Ipunin nyo sa lahat ng FFCA nyo at lahat ng presidente nyo kay Dong Batalan makikipag-usap. Shit. Eto na. Patindi ng patindi. Patindi ng patindi. Oh my God. Siyempre, Okay. may GC rin kami. Nagpadala na kami. Kaya lang, sige, tulong lang tayo. Nagpadala na ang Hong Kong, nagpadala na ang Amerika, nagpadala na ang Canada. Grabe, malaking pera yun. Malaking pera to. Baka Magkano? magulat ka Magkano? na inabot ng 8 million pesos in 25 days. 8 million pesos in 25 days. Oh my God. 8 million! Lahat yan may resibo Sobrang laki. ng mga taong nagpadala. Which hanggang ngayon, binabalikan pa rin siya, tama? Oo. Kasi alam nilang naloko sila eh. At syempre, yung mga OFW na interview natin. Ito namang mga mami din, sinabi, kailangan talaga ni Francis ganitong halaga, parang pangbayad ng abogado at saka yun lang kasi ang paraan na makalabas si Francis maging senator daw siya. Sabing ganun. So, itong pera na to, pang bill to at saka yung pang abogado. So, ang ginawa ko naman, tanga-tanga ako, nag-loan ako ng 10,000 pound. Nag-loan ka, Totoo yan, nandyan yung mga transaction dyan sa isa ka sister na mami ko. Gano po yan kalaki nga ba? Gano kalaki yan in pesos? 10,000 Malaki pounds? yan, ano na yan, mga 700,000 pesos? 800? ganito, Inji, hindi pa talaga tapos. Hindi pa kulang. Nanghiram na naman sa
bangko, nanghiram sana yun isang mami. Kaso lang, hindi siya na-approve kasi yung credit score niya hindi maganda. So, sa akin na naman, ako ang nag-guarantor, 5K. Oh my God. So, Yung mga 15K taon na. na yun. Yung buwan na yun. Pero nakausap niyo siya sa phone. Sa phone. Okay. Humihingi ng tulong kasi daw yung mga tao, hinihiling daw siyang tumakbo ng senador. Doon tayo nakapaglabas ng pera. Magkano? Eto, malalaman ng kapatid ko. Babato ka. Nailabas ko yung 20K na 401K. Yung tinatawag sa American investment. Sabi ko kay Norman, 1 million lang yan. Nakaya ko ngang kasambahay ko na 10 doble niyan. Bakit ko siya pagkakatiwalaan? Hindi ko ibinigay sa kanya yon. Pero gumastos ako nung kampanya niya sa Bicol sa Bagong Baryo. Hindi biro. Nakapag-produce ako siguro ng 100,000 doon. 100,000 pesos. And then, ginagamit nila yung driver ng kuya ko na hindi naman nila sinasahuran, kundi ako. Tulad ni Alvin, yan. Ako, ano yan, di ba? Yun ang nangyayari doon. Pati yung kapatid niya, na pastor, hiningan kami ng pang-bail para daw makawala siya. More or less po, Mami Susan, magkano naibigay niyo sa kanya? More or less. More than 1 million. More than 1 M pesos. Kasi, iba't ibang tao, hindi lang sa kanya. Ganun Ito, kalaki. nakakaawa dyan, lalo na sa mga mami sa... Tapos sasabihin niya, hindi niya kilala. Hindi niya kilala. Ito, nakatatawa ko kasi yung pastor, hinihiraman din kami pang bail out. Yung pala, ito, saan ka nakakita ng trilyonaryo? Saan ka nakakita may utang si Manny Pacquiao na 1.7 million na hindi niya masingil, kaya siya nagmamakaawa sa mga mami. At marami pang iba na lalabas, nakakasuhan ka. So, wala na may kasalanan doon. Ikaw na yon. Tama! Kasi madulas talaga to mga kahombre ko eh. In fact, kung naalala nyo, naghamon siya. Sabi niya, maglabas ka nga ng resibo na nakapangalan sa akin. Naglabas naman tayo ng resibo na nakapangalan sa kanya, di ba? So naglabas naman no, at lumalabas na napakalaking pera ho ang napapunta sa tao na ito na si Norman Mangusin. Pero later on, natuto siya. And in fact, ginamit niya na yung mga tao niya tulad ng Dong Batalan, tulad ng iba't ibang mga tao na malalapit sa kanya. Para nga naman, hindi siya ma-involve sa ganitong klaseng questions. Alam nyo na yan. Galawang Norman yan eh. Oo. Ako? I am Francis Leo Marcos. Oh, yun. Ganun lang kasimple. Boss, sabi nila, bura daw pangalan mo sa PSA. Sino may sabi? Nagpapaniwala ka naman sa sabi-sabi. Meron bang court order yon? Wala. Pag walang court order, sabi-sabi nga yun. Ganun lang yun. At hindi ka na si Francis Leo Marcos. Yung kahibangan mo na yon, Norman, tapos na yon. Ang pangalan mo na ngayon ay yung pangalan mong original, Norman Mangusin. Huwag kakalimutan na ang pangalang Francis Leo Marcos ay nakansela na ho sa PSA. Cancelled! So wala na. Wala ka ng birth certificate ng Francis Leo Marcos. Nakakapagod. Tumubo na rin yung buko. Ilang panahon na lang nga, pwede na siya suklayin. Pwede na siyang makimpi uli. Alam niya. Biruin mo yung buhok na yun. 40 years kung inalagaan yun. Trim lang. Tapos, nung kinulong ako, kinalbo ko, pinahiya pa ako. Diba? Sakit, no? Pero, hindi naman ho nabawasan yung pagkatao ko. Lalo laang hong gumaling. Lalo laang hong tumibay. Dito, napakatindihong paawa na naman. Ang inilabas ni Norman sa atin, mga kahombre ko, pinapakita niya na kawawa naman siya. Kasi bakit siya kinalbo? Ang tanong, Norman, di ba sabi mo nun, okay lang na kinalbo ka? Pero buti na lang, no? Healthy yung buko, no? Oo, buti na lang healthy, oo.
walang kuto, walang balakubak. Oh, yung masarap pala yung stress-free. Hindi mo stress-free, oh. Kalbo lang, pero kuminis ang mukha ko, di ba? Kuminis, oh, di ba? Stress-free. Dito, mga kahombre ko, makikita nyo talaga ang katindihan ho ng kasinungalingan ng tandem ni Alex at ni Norman. Kasi, naalala nyo ba? Few weeks ago, itong sinabi ni Alex. Oh, good morning. Saan ang lakad niyo, Junior? Ask kami boss ni Mrs. Bakit? Mamimigay kami ng salamin. Saan? Hindi nila boss. Ikot at mamimigay kami ng salamin ni Mrs. Ah, okay. Oh, kamusta naman din sa van ninyong bagong bili? Ay, ito, napakabango, napakalinis, napaka-refreshing. Walang kaamoy-amoy. Napakaganda, napaka-komportable. Kondisyon na kondisyon, van. Napakaganda, ang gandang upuan. Sobrang ganda nitong van na napili namin ni Mrs. Salamat talaga boss, FLM. Ngunit, ito ho ang sinabi ni Norman Mangusin, mga kahombre ko, kahapon lang. Boss, FLM, nabenta mo na ba yung sasakyan mong isa? Hindi, nakasanla lang. Bakit? So nakasangla lang pala, hindi ibinenta. Magkaiba ho yun. Sinungaling talaga. Sinungaling! Alam mo, ang dekalibre talaga yan kahit anong gawin mo. Oo, pagka dekalibre yung isang tao, dekalibre talaga kahit anong gawin mo. Durugin mo man at durugin yan, dekalibre pa rin yan. Pero kung ang tao ay uhugin at sipunin, eh kahit na palibutan mo ng napakaraming security guard dyan, hindi magmumukhang dekalibre yan. Uhugin pa rin ang tingin dyan. Ganun lang yun. Pero pagka dekalibre talaga, kahit nag-iisa yan, durugin mo man ang durugin, ang tingin ng tao dyan, dekalibre pa rin yan. Pero kapag ikay uhugin, sipunin ka, kahit palibutan mo ng security guard ang buong kapaligiran mo, lagyan mo ng mga tangke de gera yung palibot ng bahay mo, tingin sa'yo ng tao, uhugin pa rin talaga kahit anong mangyari. Hindi na magbabago yun. Lagi mong tatandaan, first impression last. Norman naman, kahit saan mo itago yung argumento mo na yan, halata namang para sa akin yan. Ang tanong, sino ba sa ating dalawa ang maraming security? Hindi ba ikaw? Hindi ba ikaw ang nag-hire ng napakaraming mga security back in the day? Peng, 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 peng. Grabe yun, hindi kayo isa naman yung ano. Mga guwapings, mga... at least to baka to, yung iba batak na batak pa. Okay na lang yan. Halatang walang tulog, putang na. Ay. Ikaw ang nag-hire ng mga ganyang klase ng mga security. In fact, pati yung mga tao na yan, talagang madadali ng NAPOLCOM. Naglabas na kasi ng statement ang NAPOLCOM tungkol dyan. Kung naaalala nyo, di ba? Nahuhulihin ang mga taong umaktong security or guard nitong tao na ito, di ba? So makikita natin, mga kahombre ko dito, na literal, na siya ho itong sinasabi niya na naman na ito. Ako never ako nag-hire ng kahit na anong ganyan. Wala siyang patunay kahit na ano, mga kahombre ko. He's just stating another kasinungalingan na naman. As usual, mga kahombre ko. At kahit palibutan mo ng security guard ang buong kapaligiran mo, lagyan mo ng mga tangke de gera yung palibot ng bahay mo, tingin sa'yo ng tao, uhugin pa rin talaga kahit anong mangyari. Hindi na magbabago yun. Lagi mong tatandaan, first impression last. First and last impression, uhugin daw. Okay na yon, mga kahombre ko. Kasi kahit kailan, no, mas pipiliin ko maging uhugin vlogger kesa isang preso.
O, isang tao na hinuli habang siya'y naka-live. Morning, sir. God. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Mm. Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Di ba? O kaya naman, isang tao na pinagkakalat na marami daw siyang abogado. Oh, wala ba akong pambayad ng abogado? Tignan mo nga yung mga korte kung sino yung mga abogadong tumatayo sa akin. Ako lang ang nag-hearing, na pag nag-hearing ako, lalo na nung kasagsagan ng trial ko, 14 yung abogadong dumarating. Gusto mo pangalan? Group of lawyers, tapos ending, wala man lang kahit isang abogado. 4 na araw ang itinagal sa kulungan dahil sa unjust vexation dahil hindi mabayaran ang 120,000 na bail. Mahina. At meron pa rin nasabi ang isang viewer na Di na raw magsosokmed. Inggit ka? Inggit ka? Magsokmed ka rin. Pakita mo rin mukha mo. so, hindi ba Norman sinabi mo noon na Hanap buhay muna. At ako po, wala na ho talaga sa balak. Wala na akong balak mag YouTube, social media. Dangan nga lang at gusto kong mangumusta. Kaya yon, nangungumusta lang po ako. Wala na akong balak mag YouTube, social media. Wala na akong balak mag YouTube, social media. Tapos, after ho niyang sabihin yan, ha? Tingnan nyo, may date, ha? After niya sabihin yan, po talaga si inaraw-araw niya na, mga kahombre ko, na mag-live at naparami na ulit na live per day. Wala na akong balak mag YouTube, social media. Wala na akong balak mag YouTube, social media. Makikita natin na hindi ho siya talaga bilyonaryo, trilyonaryo kasi umami naman siya, mga kahombre ko. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. Tinanggalan nila ako ng livelihood. So, buhay pang kabuhayan niya ho ang internet, mga kahombre ko. Hindi lang niya inaamin, di ba? Sabi ni R. David, idol lang dahil sa'yo na-expose mo kung gaano kawalang kwenta ang justice system sa Pilipinas. Ginawa ka nilang panakibutas sa flood control at 18 marine issue. Napakatikas at tapang mo ng press con. Believe kami. Yun na lang ang meron sa akin. Yung prinsipyo. Maraming salamat po. Thank you po sa pagtitiwala. Ang justice system sa Pilipinas, mga kahombre ko, wag ho tayong magpapaniwala sa mga kabulastugan ng mga tao na ito. No? Ang justice system sa Pilipinas ay literal na existent ho. It works. Matagal nga lang, as you can see, 3 buwan ho hanggang 3 buwan at kalahati ata before even tayo magkaroon ng resolution, di ba? Kaya siya na warrant of arrest. Pero mga kahombre ko, kapag kumagat ang batas, literal ho, na kagat to, game over ka talaga. Yun nga lang, matagal. Matagal nung makakamit ang hustisya, pero hindi lang sa Pilipinas. Pati sa ibang bansa, ganyan din. Okay? Masyado nating minamaliit ang batas, then ang ending, kapag ka na-testingan ka, iiyak, ngangal-ngal ka, di ba? In the first place, sino ba ang nang-aasar at nanghihingi ng warrant of arrest na yan? Halos araw-araw sa live niya. Uy, mukhang yung inaasahan nilang warrant, mukhang hindi yata lalabas ha. Mawawarant. Asa na warrant ko? Akala ko ba mawawaran? Pinaaasa mo yung mga kahombre mo. Paano yan? Di mapapahiya ka na naman. Asa na warrant? Alam niyo ho ba na yung inaasahan na ho nilang warrant ay hindi na matutuloy? Di ba siya? Nung nasampulan, nung nalabasan talaga ng warrant, mga kahombre ko, ngumalngal, di ba? Ngayon, regarding pa rin dun sa press con. Para sa akin, tama lang yun. Kasi public figure ho yan. At danger sa community yan. Marami pa rin kasing tao na pwedeng maniwala sa tao na yan. At yun ang danger
ng tao na yan. Nangyari na mga nangyari. Uulitin ko, kung meron lang sana siyang abogado na present, nung araw na yon, for sure, hindi ho nangyari yan. Kaso, wala talaga siyang abogado. Gets nyo? Di ba? Kung tunay kang bilyonaryo o trilyonaryo, hindi yan magagawa sa'yo kasi meron at merong aawat. In this case, pinahintulutan niya rin naman. Pwede niya rin naman sabihin na ayoko, hindi ako magpapakita sa media kasi bawal yan. Wala naman ho siyang sinabi. Di nagpatuloy. Ganun lang yun. Diba? Tandaan nyo, freedom ho natin yan, mga kahombre ko, ha? Huwag niyong kakalimutan. At huwag niyong kakalimutan na ininsulto niyan ang maraming government agencies. Baya, ayan na yung NBI raid balala. Ulul! Sampalin pa kita, damay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Diyan na daw NBI. Ulul! Unggoy! Takot nga sa akin yun dadami mo pa NBI, takot nga sa akin yun. Sige, magsumbong ka. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sasampalin ko sa mukha hanggang sa dumugong uso. Kaya, record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin kong uso. Huwag ka daw magkakaso, baka daw masilip ng NBI. Taka! Paguntogin ko pa silang dalawa. Nadamay niyo pa yung NBI na nanahimik. Hindi, malaki galit ko dyan. Oo. Sila boss, yung Mo sila. gamit nila. Pero hindi na sila pwede magkamali sa akin. Pagkamali sila sa akin, mentras pinatawad ko na sila Di ba? Pero subukan uli nilang magkamali, mga buwakan ng ina nila. At for information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Siya yung bantay bahay ko, yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ko talaga yan. Hindi naman tayo kasi bobong katulad niya. Yung kernel nyo, walang bearing yan, ha? Pag sinabing walang bearing, wala talagang bearing. Tae lang din yun, yung kernel nila na yun. Pwede ko pahirapan yan pag ginusto ko. Bibidyohan ko pa na sinasampal ko sa mukha yung kernel mo. Kernel Maralag, gayon nagwawalis. Walis ka muna. Pakita natin, mambira. The cleaner and the bartender. Yan yung aking cleaner. Si Kernel Maralag. Okay. Di kupel ka, Marcos Lacanilaw. Malaki kang kupel. Kalbong putok sa buho. Unggoy kalbo. Ay! Kalbo, magpiluka ka naman. Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka. Ipanguya ko sa'yo. Meron mga taong gobyerno pa nga Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. Di ba? Deserved. Akala niya ho kasi, mga kahombre ko, pwedeng ganun-ganunin na lang ang mga pambansang ahensya natin. Hindi ho ganun yun. Magandang example siya ngayon. Oo! Sabi niya, may palita ka, may palabas na ulit na warrant. Huwag mo na akong takutin dyan. Hindi ako natatakot dyan. Haharapin ko yan. Paglabas, una pa ako susuko. Susuko pa agad ako. Huwag mo na akong pinagtatakot sa warrant. Hindi nakakatakot yan. Exciting yan. Haharapin ko yan. So dito, mga kahombre ko, mukhang exciting pa raw ang magkaroon ng warrant. Huwag mo na akong pinagtatakot sa warrant. Hindi nakakatakot yan. Exciting yan. Haharapin ko yan. Nako, Norman, mag-ingat ka sa mga ganyan mong salita. Baka mamaya yan, matupad at magkatotoo na naman yan. Ngal-ngal ka na naman. Ngayon yung laban namin ni Makagabo, ako ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako unang nagsampa. Ako unang nawaran. So, ang just fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Huwag kang iiyak. Ang pangit mo. Maganda sa Huwag kang umiyak. Tanga ka. Di ba? Anyway, mga kahombre ko, anong masasabi nyo sa mga panibagong kabulastukan ni Norman? Kayo na ang magdesisyon. Wala! One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.